us, we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Lara, present. Ayan, Lucas, Jonaline, Samantha, Juana, Danica, Giselle, Unlao, Manamo, Alba, Pauline, Eres, Janet, Terminasa, Jason, things set up. Describe the normal microbial flora of the fish and shellfish, identify the common microorganisms, how they organism, explain how stress affect microbial balance in fish and shellfish, understand the importance of microbial balance of aquatic health. So, microbiota in fish and shellfish. Microbiota ay refers to siya community sa microorganisms such as bacteria, fungi, and viruses that normally live on the inside fish and shellfish, especially as human. So, basta kayo naman na siya sa tibuok nitang micro na siya. So, these microorganisms are mainly found in the skin, gills, and gastrointestinal tract and play an important role in digestion and immunity.
because this is Philippines are spread. So just like us human also, if namay ka na, if kuan ka sa environment na di na gusto, so mistress sila just like us, just like ako sa mga fish. So normal like that of fish, ano siya, kuan na siya additional, kuan na siya kana, masabi tayo mga formal, ikaw sa mga microorganisms, anak ko makita, so ang nga na formal na. So, normal microbial flora of shellfish. Shellfish such as oyster, mussels, and shrimp naturally contain microorganisms include the Octagondoviviris species, the Laminus bacillus species, Micrococcus species, and lactic acid bacteria. Because shellfish are filter feeders, their microbiota fixes from the water environment. So, you all know the filter feeders, sila nga filter bitaw bitaw na silang mga kanong bitaw. So, mo na mga sumat mga affected the mga sarungang kita na so purify rin gamit ang process wash niya ang micrococcus lamag circulation stroke then kita na nato kung paano kapit ang bacteria na slow ka ulit ang circulation balance. So, makatabang ng mga bacteria mga species na ay although nga na siya harmful na effect, din makatabang po na siya, pero kana in good way, pero kahit na ito na naman tayo mga unso ng mga microorganisms at ang nakatabang po mga na mga bad, na mga good. So, nakadepende siya sa environment kung asa sila nagutang. So, na sila ang previous species like ang health na self-regulation and recycling balance lahat na may pagkayita. So, microbial balance helps break down organic matter. So, makadawag sa breakdown sa organic matter and makakapagpit o microbial balance. Sa bacillus species is found in gut and sediment, is digestion, of fluids and carbs, and suppresses harmful bacteria. Sa lactic acid bacteria, in shellfish digestive tract, inhibits pathogenic bacteria. So, even though na natin mga harmful na sila na kung sila mga inside food na makasabang sila, depends sa environment. So, factors nga. Factors sa picking microbial balance. The balance of microbiota in fish and shellfish is influenced by water quality, temperatures, and nutrients. So, ano siya should be monitored ka ng malikayan bitaw yung kanang malikayan ng mga harmful bacteria, then ang diet and nutrition kay kanang dapat kay bota sa diet and nutrition para kanang so, importante yun ang water quality, temperature, salinity, at nutrients kay noon sila ang mga main factors na if di na nimo mabalance sila or kung di na sila nga di na nimo sila mag-monitor na yung nga katong mga bakterya ato kay mo influence bitaw nga pagkalinative bitaw mo nang such as kita nato nga nakangato nilang forma, so they are have a good side and they also have a bad side. So diet and nutrition for also stocking density. So, maka-influence ko ng stocking density bitaw, kanang stocking density ang daghanon bitaw, kanang environmental and handling stress, how they handle the stress. So, a stable environment support a healthy microbial community. Naapas man yun, paspas ko. Effect of stress on microbial balance. First, weakens the immune system of fish or shellfish leading to disruption of normal microbial flora. Then, kani disruption of normal microbial flora kani siya imbalance ay beneficial sa bacteria sa
God's skin sa isa ka species. Overgrowth of hand-formed bacteria. Yun isa ka lang, since ang immune system sa isda or sa shellfish is weak, so dali ang mubuo ang kanang mga hand-formed sa pathogen like Previo species. Then, inverse susceptibility to diseases. Kaya galing. So, kanya is possible at dali ang siya mo kanang managdan ako sa mga disease kasi po mamatay ang fish, ang isda or sa shellfish. Then, common pressure include the poor water quality, overcrowding, the transport, and sudden environmental changes. So, muna ang common pressures niya ay include ang poor water quality, overcrowding, transport, and sudden environmental changes, global warming, mga siya. So, if kanang mura mo kanang galito, kanang ko ng mga bibrilyo, mga species, so dato mga ikatunod bitaw na ako sila kay opportunistic pathogen, meaning kay they can cause severe disease with fish or stress or water quality. So, although nga kanang mga fan sila kanang nasa yung mga side nga kanang nasa yung harmful side, nasa yung mga positive side, just like as kanang kuan bitaw sa ato ang mouth man kinamatay kanang food bitaw nga bacteria bitaw nga support sa mga sick bitaw. So, hindi na ito makuan yung ano mga bacteria just like as opportunistic pathogen, also sila mga opportunistic pathogen na kung nala siya opportunistic na pili lang kung napasangkaan na bitaw paano na silang marami bitaw mo sa mga bacteria ha. Importance of microbial proper risk management helps maintain the microbial balance by improving the disease resistance. Then, so dapat i-improve na to ang kanang mga resistance sa isang isda or shellfish. Then, enhancing growth also reverse rates. Kaya ganang mahinsan ito na to ang mga circulatory bitaw. Then, supporting sustainable aquaculture practices. So, good management practices are essential for healthy and aquatic organisms. So important siya ang pag-managing with the stress because sa mga aquatic environment ay muna yung makaabuan. Kaya hindi na po makuhaan. May tapos silang mga bacteria microorganism na dito dito makuhaan. Kaya mahatag sila mga carnivore or mga negative sa mga marine organisms. So, ang good management practices are essential for healthy aquatic organisms. Basta. So, conclusion. The microbiome is critical for plant defense. The microbiome ay kanang micro kanang asa bitaw sila bitaw nga nabilog ng environment bitaw. So, una ang microbiome. The microbiome is kanang mga microorganism at ang bacteria, fungi, viruses, so mga microorganisms. So, the microbiome is a critical for plant defense that maintains metabolic and physiological integrity ng aquatic organisms. Stress is a primary driver of microbiota shift, frequently triggering the growth of pathogen that can cause disease outbreaks in aquaculture. Managing environmental stability and utilizing probiotics are essential strategies to preserve microbial balance and enhance the overall resilience of the ecosystem. So, mga probiotics na kaya na-aati ka na pag-managing sa mga environment para ano ma-stabilize mga water quality. So, magkuhan din ka na, huwag na lang na basa ang case study. So, sabi mo na. So, ang research article, the idea understanding the role of microbes in health and disease of farm aquatic organisms. Ang motor aling kinagtan mo sa i-publish ni siya sa kuan 2024 sa July 24. So, introduction kay aquaculture is a growing food vector disease outbreak
nakita nila nga nag-skin, seals, gas, or anong aquatic sa mga aquatic organism, essential for ability, deterrent, environmental pressures, stock, microbial balance, diseases. So, ang problem nga na-identify nila kay microbial residues or disease outbreaks, overuse of antibiotics, resistance, microbiota destruction, poor water quality, overcrowding, pollution, emerging opportunistic pathogen, limited microbial monitoring in farms. So, mga problems na pinaka-identify at itong study. So, namigamit ko pa methodology kay literature review of fish and shellfish microbiomes. Regular tools like unmanaged tests, RNA, sequencing, metagenomic, comparative studies, multiverse disease mechanism, then evaluate sila evaluation ng aquaculture practices. So, ang solusyon na nito para ma-determine nila ng ano ito kung anong microbial tuberculosis o kung nakakostod ang overuse of antibiotics mo to, ang solusyon nila kay probiotics na beneficial microbes, microbiome-based monitoring, monitor sila for disease prevention, then reduce ang antibiotic use, then better farming practices, water quality, feeding density, kung yung nakatabang kita para makakuhaan kita to, then regular tools for diagnose and prevention. So, dito na i-diagnose na usa sa balat, then mawawa dahil may diagnose. So, hindi tayo din kay healthy organisms, stable, diverse microbiome, stress and poor management, ay makakos ang microbial imbalance, ang disease linked to the dialysis more than single pathogen, so probiotics effect and disease prevention. So, the conclusion kay microbes are vital for health and disease in aquaculture. Sustainable aquaculture, so equal microbiome monitoring plus eco-friendly practices and reduce antibiotics. So, microbes are essential to the health and productivity of farm aquatic organisms. Balanced microbial ecosystem reduces disease. Sustainable aquaculture depends on microbial ecosystem. So, Okay, sa karang last part, ito yung conclusion. May question na dito. Di ba, I have mentioned that managing environmental stability and utilizing probiotics are essential strategies. So, even the probiotics, could you please give me one specific examples that of probiotics that are commonly used in the fisheries field para i-enhance ang growth o survival rate sa mga isda when it comes to aquaculture? Para kung saan kasagaman sa probiotics sa lamitigan. based na kung lang mga kaya wala pa man sa bakit sa so at wala pa sa probiotic wala pa man sa nakasyon. So at mo pa na i-find out sa mga probiotics na para alas mo sila para mas pinaglago para makuhaan ko sila sa na pero dapat kayo na kayo na balance bitaw nga makahatag ng mga proteins kay mo man ang gusto ang proteins ng mga hatag
sa sa aquatic environmental health. Kwan. Ang microbiota, magamit ba na sila sa indicators? Magamit ba ang microbiota sa indicators sa aquatic environmental health? Sabi sa kusong research kay ang microbiota kay dami sa mga pesticide nga makakalawang siya sa mga isda pero ato sa mga pesticide na ito nang mo dito sila ang opportunistic opportunities nga kanang kung nasobraan na bitaw nga pagkuan bitaw nga wa bitaw na limitahan sa mimo bitaw na wa bitaw mimo na manage bitaw karon kay posible nga mukuan sa sila atak na kanang harmful bitaw kanang kanang siya bitaw na kanang ba diba na ato na mga bukakili mo sa kulit so if ka na kanang di makasagdaan like kanang ano siya kanang mo sorto mga bad na mga kuan bitaw na mga bacteria Nakalas question. Kanang unsay naka-influence sa microbiota sa fish or shellfish reproduction or development? Kailangan nga kasi mga nakakabang lang sa mga fish, pero kung wala po na sila kay hirap po na. Pero majority yun, kaya naano na sila mga microbiota since ka na halos tanan na yun sa aqua na rin yung mga microorganism. Kaya dapat aquatic yun na siya, so murag na naano na siya mga microorganism nga di na tumakuan. So, kung ikaw na mag-test, ito pa mga hindi mga fish, kaya para kuan dito na ito, makontrol dito na ito sila, ito para isa, harmful dito na mga kuan, kaya just like ay kuan sila nga po sa mga limited, kung masubraan na, muna na anak mga malikabo. Ayun next, ang ano nila ba? Sa development reproduction, sa may naka-influence siya sa microbiota? Kung sila naka-influence, Sa microbiota, sa shellfish or fish, sa ilahang reproduction or sa ilahang sila ka na mula sinatan sila anak, sa reproduction, development, sila naka-influence. ang mga to, environment, maka-influence na mga sila sa kanang Environmental stressors, maka-daghan. Kuan, unsay maka-influence sa microbiota sa shellfish or fish sa ilahang development or reproduction? kasi maka Murag unsa ang naka-influence siya ba sa microbiota sa anang fish? makatabang sila sa kahit sa kanang masukaan ko na Unsa man ba kanang ang mga dito sa mga kuan na sa environmental stress lagi sa kanang ditaas sila mga kuan mga bitaw karon bitaw mga pag-asiman bitaw mga level na diri na mga aksidente kung mga water quality sa sila mga spiritual sa initiro hindi mo bitaw ka na need bitaw iwan bitaw kay need na natin nakita tayo ng proper management bitaw kay para dito na sila may problem hindi sila management bitaw kay una na ito para sa kanila and kuan kanang how does microbiota maka-contribute sa nutrient cycling sa aquaculture system? meron kayong kay so may kayong kay well known na kasi harmful kana based ito sa research kay kana makabalance man siya pwede man kana
way ka ng if ka na shellfish is ma-reproduction ka ng mga species. Kasi ka lang kasabalan sa source nila. Same na ba na sa isda or ka na siya ka na dahil kung saan kung mag-involve ka ng actual fish. Ang shellfish because Wala sa isip pero It's just a simple questions. I just want to give you common money management strategies na ginagawa sa oil industry na yung microbial balance within the system of the control environment. What are the common strategies by agriculture industry sa kanilang main assessment to maintain the microbial balance within the ecosystem since hindi mo discuss ngayon sa Yan siya, kanang usa na kung bawaan ka na usay ka ng mga tumod na ginagawa sa usa ka controlled environment or sa punalis ka ng fish pond para ma-maintain itaw ang microbial balance since important pa siya sa sustainability. Then how does stress affect the microbial balance in fish and shellfish? How does stress affect the microbial balance within fish and shellfish? Since you want to discuss the importance in managing stress. Diba, last week we generate the importance of managing stress, like improving the systems sa organisms. Then, kung mga na-issues na yun, effectively sa microbial balance with the fish, it is important to manage your stress or manage your stressors. Diba, discuss mo about ang importance of managing stress, like kanang improving the speech assistance sa usang isda, o dili siya dahil tayo mataktas.
or matagnan. So, what are the ADI effects of stress? If stress is daw, sa daw ay epekto sa microbalance niya as an organism. Ang stress, makakos, o mortality. In what way mo siya ma-affect sa microbalance? In what way maka-affect ang mga environmental stressors sa microbalance? Tapos Your PPT looks like from AI. Everything in your PPT looks like from AI. The bullets, pictures from AI. Some infographics are actually even the recorder cannot answer simple questions. How about questions, Mr. Mag-answer ka? Ang gusto rin hard questions, like conceptual questions, Mr. Mag-answer ka? If magaling mag-answer sa mga simple questions, but the questions we have an answer at either I will base only 3 questions. Only Dili sa imo na wala si Sir Ali. Dili ko mag-explain. Dili mo siya ako. Sabot na rin ako sa X-ray. Kabut lang ako ng nabibigay. Meaning, kabaw mo ko sa possible. Okay. Let the unsaw answer the question. How does stress affect the microbalance equation? Stress can affect the microbial balance of the process. Kaya microorganism, pathogens nga if na-stress na, so ilan ibuan bitaw pa na ilan yung television nga ka ng murag sa kasagaan at tamo na man sila so makakausa siya kung mortality or mga disease outbreak bitaw mga ubos sa uban ng isda kasi na siya mag-pantay na matakdan bitaw uban ng isda sa Pero ang bakit ba is mabitin ang system ito? Kanang mabitin ang system sa usa ka organism, then kanang murag ma-override niya ang kanang iyang health, murag murag gusto ma-over ang usa ka microorganisms na overgrow.
said microbiota are beneficial under normal conditions? What specific mechanism allows them to inhabit pathogenic bacteria? Explain biological. You said microbiota are beneficial under normal conditions. What specific mechanisms allow them to inhabit pathogenic bacteria? Ang microbiota ay healthy process na one to enhance the fish growth we are pathogen at mga pathogen sila pero parang dapat sila kanang perfect na mga health sa mga balikan sa mga cover dito sa mga lahat ng mga pathogenic na listeria mga at sila pa ng fish na mga health daw ng mga healthy na mga health niya so also na way proper management like mga qualification o na kuan na siya Further research. Which directly inhabit still harmful organisms na allow sa microbial para batay sa harmful microbes. Ang answer ni Sir Ali pangit atin niya is microbiota inhabit pathogenic bacteria through several biological mechanisms. They compete for nutrient and attachment sites in the body. A process called what? Competitive exclusion, preventing pathogens from establishing. They also produce antimicrobial substances such as Apogatonina, which directly inhabit or kill harmful microbes. They also help modulate the host immune system by stimulating mucus production and activating the immune cells, enhancing the fish defense against potential pathogens. Ongoing answers. How can climate change potentially affect fish microbiota? Sudden changes na siya mga anti temperature like including so tapos na siya nga change tapos na siya kanang sudden kuan sa microbiota like na otong mahito siya na kuan daw kanang harmful dito ang kuan siya May altering blood
shifting microbial composition, which increases an incidence that increase diseases. And some incidents will also reduce the growth sa pathogen. Last question. Which do you think is more important in aquaculture? Managing stress or adding probiotics? For me, kaya managing the stress kay ay kanang focus na important para di na ako lagi ingon nga na ako managing the stress. So as bisan kuan kay it's better to kuan na prevention than treatment at now cure. So important things na pag-prevent sa prevention. Prevention na important things kay if natin prevention na cover na kapag dala na kayo na kaya kung ito magamit yung probiotics para yun sa calculus. So pero mula na minimize sa calculus na ito hindi pa lang umabot na lang kung ano na po yung probiotics. Managing stress is more important than adding probiotics. High stress directly causes microbial imbalance, while probiotics help support beneficial bacteria. They cannot fully compensate for stress induced. Minimizing stress so again, use your hands on the recording. Is there nine judge sa inyong bibig? Kay ako, iparimos ako ang pagkirta. Okay. Student, starting sa item. Student, start our quiz. 10 minutes. Kasi ubago. Dapat is the gender. Sir, we miss you, sir. I miss you, sir.